Magandang araw po muli mga kaibigan. Welcome po muli dito sa Huntahan ng Bayan TV. Panoodin po natin itong pagpapatuloy ng hearing sa Senado at panoodin po natin kung paano gustong sirain ni Senator Jinggoy Estrada si Jonathan Morales at kung paano idinipensa ni Jonathan Morales ang kanyang sarili. Panoorin po natin ito. Yes, Your Honor. Nakita ko sa isang interview mo na sinabi mo na ako raw ay hindi marunong mag-imbestiga. Am I correct? Yes, Your Honor. Yun po ay opinion ko bilang investigador dahil inaasahan ko po inimbita po ako rito as resource person. Alright. At mistula ako na ituring na akusado. I will have to respect your opinion, but my track record in investigating here in all public hearings will attest to it. Okay? Now, the second question. Sinabi mo sa isang interview na sayang ang binabayad ng taong bayan sa akin. Tama po yan. Yun po yung opinion ko, Your Honor. Dahil doon sa nakikita kong takbo ng... Bakit sayang ang bayad? Your Honor. Dahil ako, ginagawa ko at tinutupad ko ang aking sinumpaan tungkulin bilang inyong senador at kine-question mo ba ang 15 milyong Pilipino na bumoto sa akin? Dahil sinabi mo sayang ang binabayad nila sa akin. Your Honor, yun po yung opinion ko. Gawa ng ako po ay isang investigador. Ang investigador po, nag-extract po na information. Nag-elicit po na information upang makuha mismo yung yung ninanais dun sa subject matter. Kagaya po ng ginagawa natin ngayon. Ako po ay nagsasalita lang bilang sa aking opinion at bilang dun sa aking karanasan bilang isang investigador. Kapag ako po ay kaharap ng isang iniimbestigahan, inisikap ko po na makuha ko yung sustansya na kinakailangan patungkol po doon sa hinahangad kong resulta. Ako po, hindi po kailanman na namemersonal o kumakaladkad o naguhusga sa pagkatao ng kahit na sino, lalo na yung mga naimbestigahan ko talagang mga kriminal. Paano? So yan po, may punto po si Morales dyan at tama naman po yung sinasabi niya, pero iba yung ginagawa ni Senator Estrada. Tuloy po natin. Namin ngayon paniniwalaan sa mga sinasabi mo. Hindi nakapagtataka, gawa-gawa mo din ang mga alleged leak documents. Ano po masasabi niyo, Mr. Morales? Your Honor, hindi ko po makita yung relevance ng sinasabi niyong desisyon ng Civil Service Commission. Ang pinag-uusapan po natin dito, Your Honor, wait. I am testing your credibility, Mr. Morales. All right? You have a string of cases filed against you, and one of these that I am mentioning right now is the decision of the Civil Service Commission, which was affirmed by the Supreme Court. All right? Your Honor, yung pong desisyon ng civil service na sinasabi nyo ay walang kaugnayan sa pinag-uusapan natin dito. Ang pinag-uusapan po natin dito ay yung investigation po na ginawa ko noong 2012. Bakit ka lumilihis sa mga katanungan? Huwag kang lumihis. No, Your Honor, hindi po ako lumilihis. Ganyan po kabastos si Jinggoy Estrada. Is it true that you planted evidence? But according to the Civil Service Commission decision, and it was affirmed by the Supreme Court that you planted evidence. No, Your Honor. You mean to say that you disagree? Of course, you will disagree to with the decision of the Civil Service and the affirmation of the Supreme Court. How can you disagree with the... No, Your Honor, hindi po yan yung istorya, Your Honor. At ito, Your Honor, yung sinasabi nyo to discredit my credibility, Your Honor. Ang pinag-uusapan dito, ang issue, Your Honor, issue pagiging investigador ko. Hindi po ako akusado, Your Honor. Mr. Chairman. I'm not discrediting your... I am testing your credibility. Huwag kayo magsabay magsalita. Dapat pakinggan mo kung magsalita si Senator Jinggoy. I am testing your credibility. Pinapangunahan mo. Sinasabi mo, I am discrediting your credibility. Kung meron man. Your Honor, ganyan po siya kabastos. Sa umpisa pa lang nung magmula nung dumating kayo dito sa hearing, Mr. Chairman, ito na yung naging experience ko, Your Honor, Mr. Chairman, dito sa Senate investigation. Ang ipinunta ko po rito is
resource person po ako para dito sa PIDEA Leaks. Dahil ang pinag-uusapan po dito ay yung paglabas ng dokumento dun sa PIDEA. At ako po, Your Honor, investigador lang po ako. Hindi ako akusado, Mr. Chairman, para i-test yung aking credibility. Nakapako lamang po ang aking kaalaman patungkol po dun sa ipinalabas ng vlogger na si Maharlika, patungkol po dito dun sa mga confidential documents, yung classified documents. Doon lang po ako. Ngayon, kung ang butihing senador, Your Honor, ay ang gagawin sa akin ay atakihin ang aking personalidad, wala pong kinalaman ito doon sa mga classified documents na ginawa noong 2012. Ang tanging participation ko lamang po at nalalaman ay yung lamang pong nangyari ng 2012 matapos na pumunta yung confidential informant sa Intelligence and Investigation Service. Ngayon, kung ito dinadanas ko ngayon na talagang sinisira yung aking pagkatao, hindi kaya ito ay may kinalaman doon sa ngayon presidente ng Pilipinas na naroon mismo doon sa dokumento na nagkataon na ako ay nag-imbestiga noong 2012. Mr. Chair, Yes, go ahead, sir. ang sinasabi nitong resource person natin na dinidiscredit ko yung kanyang kredibilidad. I am just reading all his cases filed against Actually, hindi naman dinidiscredit, Mr. Estrada. Ang ginagawa mo, sinisira mo yung pagkatao ng resource person. team. Okay? Inuulit ko lang. Okay? Eh, pinapangunahan mo kagad ako. Sinasabi mo, didiscredit ko agad yung credibilidad mo. All right now, yung sinasabi mong nawawalang dokumento, wala ka, tinanong kita last hearing, where are these documents? Sinasabi mo wala. Tinanong pa kita kung sino yung confidential informant mo. Sinasabi mong hindi mo kilala. Anong klase ka resource person? Wala kang mga ebidensya. Oh, Your Honor. Ikaw ba paniniwalaan ka namin dito? Your Honor, Mr. Ganyan Chairman. ang mga sinasagot mo. Your Honor, Mr. Chairman. The classified documents na piniresenta po ng vlogger na si Maharlika na napasa kamay nitong committee na ito po yung personal ko na under oath po in-identify ko. Itong mga dokumento na ipinakita noon ni Senator Bato de la Rosa, ito po yung nagtataglay ng aking pangalan at pirma. At doon din po sa dokumento na yon ay in-identify ng PIDEA na sasakyan ng PIDEA, na mga kawani ng PIDEA yung mga nandun at opisyal na sasakyan ng PIDEA yung naandun. Your Honor, yung mismong dokumento nagpapatunay. Yun po ay galing ng PIDEA. Kaya nga po nagulat ako nung lumabas po yun. Tinanong natin ang PIDEA. Kung galing sa PIDEA, ano sagot? Meron bang PIDEA rito? General Lasso. Yes, si Mr. Lasso. Tinanong na, I asked you during the last hearing if there is such an existing document. And what was your answer, Mr. Lasso? Your Honor, there are no such documents in PIDEA. Sino nagsisinungaling? Sino nagsisinungaling? Di ba ikaw? Your Honor, hindi po ako sinungaling. Ano ka? Nagsasabi lang po ako ng totoo. You are a congenital liar. Base po doon sa aking personal na kaalaman noong 2012 bilang isang investigador. Lecture ka tuloy. Your Honor. I have already made my peace about that particular document. Sabi ko, naniniwala ako sa PIDEA na wala yan sa kanilang files dahil wala talaga yan doon. Niniwala ko. Pero ako ay naniniwala na yung papel na yan ay totoo. Based on my previous explanation. Andyan ng papel na yan. Ang tanong lang kung sino may hawak. Ako naniniwala ko. Based on everything that I have examined, nandyan yung papel na yan. Hindi lang alam kung sino may hawak ng papel na yan ngayon. Where is that alleged document? Kasi ang nandito ngayon is photocopy? Soft copy lang. Soft copy na. So that is not authentic, Mr. Chair. Huh? That is not authentic. Well, if we define authenticity as to the material, yung hard copy, then maybe masabi natin hindi authentic. Pero ano bang ibang word for that authentic na makapagsabi na yung isang soft copy ay totoo, which ako mismo nag-rule
na talagang totoo yan as far as I'm concerned. Andyan yan, pero soft copy nga lang andyan. Existing document yan na hindi makita ngayon. Hindi yan gawa-gawa lang. In this committee, we have to ferret out the truth. And it must, and it should, be based on evidence. Recording in progress. But unfortunately, our resource person present here today, that I am testing his credibility, does not have any evidence to present. So, Mr. Chair, Mr. President, if we continue to listen to the imagination or the alibis of this witness, it might, don't get me wrong, Mr. Chair, it might diminish the credibility of this committee. So, that is my piece, Mr. President and Mr. Chair. If we continue to listen to all his alibis and all his lies, imagination, mawala yung kredibilidad ng hearing na ito. That's why we have to, sometimes, siguro, papalahanin ko rin yung sarili natin, we have to vet our resource person. Hindi katulad nito na paniniwalaan natin na marami palang kaso. Yes, Your Honor, I fully agree with you. I fully agree with you. As I've said, meron akong pinaniwalaan sa kanyang sinasabi, meron din akong hindi pinapaniwalaan. Kaya nga tayo nag-hearing dito, para nga i-validate natin yung mga pinagsasabi niya. Yun lang po sa akin. I want to hear everyone. Wala po akong sabihin na magpagamit kung anong meron siyang agenda. Wala po. At rest assured na hindi madidiminish yung ating yung ating reputasyon just because of entertaining Agent Jonathan Morales. For all we know, Mr. President, Your Honor, kahit na he is still facing cases, kahit na kumbiktado na yan, kahit na sabihin mo, siya ang pinakamasamang tao sa buong mundo, sa balat ng mundo, still, I believe na he has still his own piece of truth. Hindi naman ibig sabihin na pinakamasamang tao yan, hindi na natin paniwalaan. How unfair can we be to the people kung hindi natin siya paniwalaan? Kahit na masama siyang tao. Kaya, that's the purpose of this hearing, to hear them, to listen to them. And it's up for us to believe. Whether we believe on him or not, then same goes true with all the resource person. Ganoon po ang ating treatment dapat. Basta ako, I am just giving you the assurance. Okay, hanggang dito na lang po tayo. Bigyan po natin ng punto yung ginagawa ni Senator Estrada. Yung pong una niyang itinanong kay Mr. Morales ay yung sinabi raw ni Morales sa isang interview na siya ay hindi marunong mag-imbestiga. Sa mga nagdaang issue ng mga investigasyon sa Senado kung kahit saang komite, nakikita naman natin marunong naman si Senator Estrada at meron din naman siyang talagang abilidad pagdating sa investigasyon. Dangan na nga lamang at dito sa isang ito, parang meron siyang pinoprotektahan. Kaya ang direksyon niya, hindi mag-imbestiga, kundi sirain. At tama po ang lahat ng sinasabi ni Mr. Morales na si Senator Estrada ay walang direksyon ng investigasyon. Kumbaga, ang gusto niya lang kaagad ay humatol at sabihin na hindi nagsisinungaling si Morales. At sa isang parte po, kapag nito ang direksyon ng kanyang mga pagtatanong, kanyang mga sinasabi, lalo pong sisidhi yung paniniwala ng mga tao na mayroon siyang pinoproteksyonan, na mayroon siyang gustong pagtakpan. At hindi na po mababago nito yung paninindigan at paniniwala ng mga tao na iba ang kanyang direksyon. At sa parte naman po ni Jonathan Morales, salamat at natuto kang lekturan si Senator Estrada ng tamang direksyon ng isang investigador. Napakahusay mo at napakalakas ng loob mong sabihin ng totoo. So, dito po makikita natin kung anong klaseng senador mayroon tayo.
kung ganito ang senador ng bansa, ay ewan ko na lang kung saan tayo pupunta. Okay po, hanggang dito na lamang at marami pong salamat.